Okay, welcome back mga sir, mga boss, mga kabrad. Yan, may ano tayo, may pumasok dito na for repair or nakapila. So kakarating lang nito ngayong araw. Gagawin natin ay i-review muna natin. At wala pa to sa listahan natin ng mga na-review natin na amplifier. Ito po ay mga old model na brand. Ah, Old model na concert. Yan. Kung mapapansin nyo, yung logo ng concert ay yung dati pa nilang logo. Yung parang Twitter na nakatihaya. Ayan o. Tapos yung mismong letter K sa concert. Yan. So iba na ngayon kasi ang logo ng concert, di ba? Wala nang ganito. So ang model nito ay EB633. Ito yung mga naunang amplifier ng concert na medyo madalang na natin makita ngayon. So ang ang sumunod dito na version, yung kahawig din niya yung Sakura 733. Tapos yung sa concert din naman yung 7 Auto. Nga pala meron tayong 7 Auto dito na gagawin. Ayan din. So kaparehas lang siya, kahawig lang. So sa concert, hindi lang natin na alam kung alin dyan ang mga nauna. Yung Sakura 733 o itong concert na AB633 naman yung model niya. So akala ko nga dati sa Sakura to. So tingnan natin kung ano yung maganda yung yung mukha niya. So ang front panel niya ay aluminum. Aluminum to, tapos silver, pati handle niya silver. So sa mga typical na karaoke amplifier, meron din siyang tatlong kabitan ng mic. Mic 1, 2, 3. Tapos meron siyang panel, control panel para sa echo. So either in or out, ayan o. Tapos merong, lapit natin yung camera. May magnet kaya? Wala. Lapit natin yung camera. Okay. So ito, merong mic, echo, volume, low, high, saka repeat, delay. Yan yung mga common na makikita natin sa mga tulad ngayon. Yung halos sa mapapansin natin nakahawig nito ngayon ay Sakura AB733, Concert K711, yung DB Audio na Yumac, yung mga popular na Pero itong Concert AB633, matagal na ata itong nawala. At wala na rin silang pinoproduce na mga ganitong amplifier yun. So sa mic volume 1, meron siyang volume, balance, echo, low, mid at saka high. So merong tone control para sa mic. Napakaganda. Ganon din sa mic 2 at saka sa mic 3. Dito naman sa baba natin yung camera natin. Yan. Ayan high performance mixing amplifier. So merong master volume, low, mid, high, music volume, volume, low, mid, high pa rin, at saka yung selector niya, yung input selector, yan. So pag itong kinontrol mo, yung music lang yung natitimpla dito. Ito pag master, channel, volume, lahat na, pati yung sa mic. Ngayon, yung likod naman ang titingnan natin mga sir, mga boss. Iikot ko lang tong amplifier, tapos papakita ko sa inyo yung likod. Okay, adjust natin yung camera. So ito yung tatak niya, Concert Audio Video Technology, model AB633 Enhancement Amplifier. So itong binding post niya, hindi ako sure kung ito na yung dati pa or Parang parang napalitan na rin siguro to. Sa tansya ko lang ito naman kasi nabili ng may-ari, second hand. So ito yung pinakasaksakan niya, may nakalagay made in China. Tapos meron siyang screw para sa ground. Tapos nandito yung fuse niya, 5 ampere, 250 volts. Tapos meron siyang warning or paalala sa mga gagamit. Ayan. So to prevent electric shock, do not remove the cover or the back
No user serviceable parts inside. Refer to servicing to qualified service personnel. So ito yung pinaka ano niya. Meron siyang mic output, meron naman siyang record output at line output. Tapos yung pinaka input naman niya dalawa lang. Input A saka input B. Tapos yung output naman niya effector, input, output. So kailangan ng effector yan. So lalagyan din siguro natin yan mga sir, mga boss. Ngayon, dito na tayo sa exciting part, yung pinakaabang nyo talaga kasi alam ko naman na ito talaga yung inaabangan nila sa laman. So tingnan natin kung kaya pa ng camera natin mag-ikot. Yan. Ayan. So ito yung laman niya mga sir, mga boss. Tingnan natin kaya pa ipihit pa ba. So hindi na kaya. Kung mapapansin nyo, magkahiwala yung board niya. Ito yung board ng isang channel, ito yung board ng isang channel. Tapos nasa gitna yung transformer, tapos yung buong power supply section ay andito din sa gitna. May dalawang capacitor na ang nakalagay ay 10,000 microfarad, 50 volts. Tapos ito naman yung board sa master volume, yung board naman niya sa music volume. Tapos itong board naman to para sa echo, yung sa baba naman na tatlo ay board ng tawag dito ng microphone input. So pangalawa, tingnan natin yung supply niya. Yan. So bali ano to, paris-paris din kada channel. Kada isang channel, dalawang pirasong A, dalawang pirasong C. So ang power transistor na ginagamit ay A1941, dalawa, tapos C5198. Ngayon, dito tayo sa exciting part. Ibaba natin tong tapos tingnan natin yung 12-1206. So nakalagay dito sa supply niya ay 33033. Ayan ilapit natin. Yan, sana malinaw. Yan, 33033. Tapos 013. Ayan. Tama ba? 013. So, yung manufacturing date naman niya ay 12-12-06. So, possible yan na December 12, 2006 yung pinaka manufacturing date niya. So, baba natin. Tapos, speaking of supply na 33, ibig sabihin itong amplifier na to halos kasing lakas lang din ng Concert 5 Auto kung babasihin. Kung babasihin natin yung supply nila at saka yung ginagamit na power transistor. Pero yung design naman, tanggalin ko nga dito sa stand yung cellphone natin. Okay. Tabi na natin yung stand. Kung titingnan naman natin mga sir, mga boss, yung design ng amplifier section niya, maganda, mas madali siyang i-troubleshoot kasi magkahiwalay lang yung So kung ang sira isang channel lang, dito lang, hindi tayo malilito. E dito naman yung input niya, tapos yung supply, yan. Andito yung supply, ito naman yung output na papunta na dun sa speaker. Yan, ganun din sa kabila. Speaker out, supply, tsaka yung audio input. So madaling hanapin. Actually, yung design na to mas gusto ko kumpara sa 5 Auto kung ako lang papipiliin. Yun ay personal opinion ko. Yung relay naman niya, may kanya-kanya din silang relay. Yan. So kung sakaling dito, ang kinagandahan lang sa amplifier na to, kung sakaling nasunog tong isang channel o nagka-trouble, hindi apektado yung isa pang channel. So pwede mo pa siya magamit. Hindi katulad sa mga amplifier natin ngayon, halimbawa sa Concert 5 Auto. Pag may sirang isang channel, matik yan, cut na yan, kasi isa lang yung relay na gamit. Dito magkahiwalay, parang power amp ang style niya. Din sa design naman niya ng circuit, ito yung pinaka-amplifier section niya. Napakakunti lang ng transistor niya na ginagamit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sa pre-drive. Ito kasi OCP to sa pagkakaalam ko. So ito yung driver transistor, ito yung bus stage. Malamang
ito yung differential niya. So single differential lang siya. In terms of design, doon pa rin ako sa 5 auto. Mas maganda ang design para sa akin ng ano nun, kasi dual differential, tapos stable na rin yung supply nun kasi naka-Zener diode yung differential niya. Pero in overall halos same lang din to eh. Ayan naman ang data ng ano. So nakalagay dito ground 50 positive, uh, negative 50 ground, tapos SB. So ano ba yung SB? 3B. Alamin natin yan pag binuksan na natin yung ano. At ito palang amplifier na to, tiningnan din namin ng may-ari ito kanina, kung pure copper. At good news, dahil ito ay before 2010 na ano, issue, ay na-check namin kanina na ano. Tingnan ko lang dito kung saan kung banda kiniskis. Kiniskis ko to kanina eh. Malikot ang ano natin. Yan. So ito dito kanina, may kiniskis na ako dito kanina. Ayun. Ilawan natin. Ayan. Ayan mga boss. So sinugatan ko dito yung ano niya. At nakita ko na kulay dilaw. Kulay dilaw yung ano niya. So ibig sabihin, pure copper. Isa sa magandang amplifier kapag pure copper ang transformer. Ito ay gagawin nating ano, i-restoration natin. At abangan nyo na lang yung full video nito mga sir, mga boss. So maganda. Para sa akin kung meron akong ganitong amplifier, magkaroon ako nito, sa tingin ko itatabi ko for collection. Tatabi ko talaga. Maganda ang ano nito. Maganda ang design niya. Para sa akin. Pwede siyang ano, limbawa, kung sakaling gusto yung palakasan, pwede kayong bumili ng kit na mas mataas. Yung mga uso ngayon, di ba? Yung mga 737 na kit. So, pwede dito. Tapos, palitan mo lang tong heatsink ng mas malaki pa. Pero, in fairness maganda yung heatsink niya. Makapal. Tingnan nyo, makapal yung heatsink niya. Pati itong mga ano tawag dito? Kaliskis. Ano ba tawag dito? Kasi siya na, yung mga spike niya. Makakapal din. Oh. So, solid. Maliit lang yung heatsink niya, mga isang dangkal ko ata yan. Isang dangkal yan. Pero makapal. Makapal at individual. So, pwede pa nga ito kung tutuusin, pwede pa nga dito maglagay ng pan eh. Kung gugustuhin lang ng may-ari, i-offer ko na lang yan pag ano, sa susunod. So, pwede rin to dito maglagay niya ng Bluetooth. Nga pala, yung switch dito, kaya napansin nyo, iba na. Hindi talaga ganyan yung switch niyan. Itong ano, ganito ang switch niya no, talaga original eh. Yan, meron tayong gagawin 7 auto. Yan. I-review din pala natin yan, nakalimutan ko lang. I-review din natin yan, yung 7 auto na yan. Abangan nyo mga sir, mga boss, hindi ko lang na ano. Kasi ito dumating, binuksan na namin ng mayari kasi pina-check sa akin. So total, bago ko naman to itatakpan at itatabi muna, i-review ko muna. Ayan. So maganda overall. Pwede siya ano, upgradable to. O kaya i-modified mo or ano, kung ano man tawag nyo dyan. Palitan nyo ng board na mas mataas ang watts. Kasi para sa akin yung mukha nyo, gwapong-gwapo na yung mukha nito. Gwapo at saka maganda talaga yung pagka-design niya. So hanggang dito na lang yung review natin sa amplifier na to. Kung meron kayong ganito, mas maganda ipa-restore nyo. Maganda siya para sa akin. Gwapo.